Magandang umaga mga bata! Bagong araw, bagong matutunan naman tayo ngayon. Ako nga pala si Teacher Dara, ang guro nyo ngayong araw. Bago tayo magsimula sa araw na ito, inayahan ko ang lahat tumayo para sa panalangin, ipikit ang ating mga mata at iyoko ang ating mga ulo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, sige, masiupo na kayo. Bakit parang pagod na pagod kayo? Gusto niyo ba sumayaw muna? Oh, gusto niyo pala. Sige, tumayo kayo ulit. Shake 'em just like this. Shake 'em just like this. Shake 'em just like this. And roll your hands. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. And roll your hands. Clap them just like this. Clap them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. I like to move. I like to groove. So come on, shake just like this. Wiggle them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. Okay, masiupo na tayong lahat. Na-energize ba tayo lahat? Hindi ko kayo marinig. Na-energize ba tayo lahat? Okay. Magbigay ng palakpak sa sarili. 1, 2, 1, 2, 3. Ngayon, tatalakay natin ang kalagahan ng pamilya. Bakit nga ba mahalaga ang pamilya? Ang pamilya ay mahalagang pangkat sa lipunan. Dito tayo natuto ng maraming bagay. Sila rin ang nagsisilbi nating gabay sa buhay. Sa nakaraang aralin, natutuhan natin na mahalaga sa pagpapaunlad sa sarili. Ang ating mga magulang at kapatid ang tumutulong sa atin at sumusuporta sa lahat ng ating mga gawain. Ang pagmamahalan ay mahalagang sangkap sa pagpatibay at samahan sa pamilya. Ngano man importante man si mama o papa? Kay? Yes, Marian? Okay, tama. Si mama o papa mo'y naghatag sa atong food, no? O mga things na ito, ang ganahan na to. O wala si mama o papa, makapalit ba ta sa itong mga kailangan natin? Oo o hindi? Oo o hindi? Hindi. Tama kayo dyan. So, next is ang mga tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya. Bawat kasama ng pamilya ay may mahalagang gawain o tungkulin na ginagawa sa pamilya. So, tagsa-tagsa na atay kailangan buhaton ng itong pamilya, no? So, ito yung tinatawag na tungkulin. Kung wala tayong mapakikita ng pamamahal sa ating pamilya, kamama, or kalulu, papa, brother, sister. So, lahat basahin natin yung una. Ang magulang ay may pangunahing responsibilidad na inataguyod ang pamilya. Ang magulang natin ay nagbibigay ng ating mga pangunahing pangailangan tulad ng pagkain, tirahan at edukasyon. Sila rin ang mapili ng ating kaligtasan at pagmamahal sa loob ng pamilya. Nagsisilbing guro ang ating magulang dahil sila ang nagtuturo sa atin ng mga pangunahing kasanayan at papalaga at nagsisilbi na mabuti ring halimbawa. Number 2, ang mga anak ay may tungkulin na ipakita ang paggalang at pagsunod sa kanilang mga magulang. So, inaasahan din ang mga tumutulong sila sa ating mga gawaing bahay at nag-aaral mabuti para sa kanilang magandang kinabukasan. Kayo, tumutulong ba kayo sa mga gawaing bahay?
Like, mubuhat mo sa iyong mga boton sa balay? Ha? Okay. Like, itaas ang mga kamay sa gustong sumagot. Yes, Lawrence? Unsa may example nimo? No, ang pagsilid sa balay, no, ang pagwali sa sahig natin. Ano pa? Yes, Theo. Tama, ang paghugas sa plato, no? Ang paghugas sa mga pinggan. So, next is kapatid. Ang magkakapatid ay may tungkulin na pagpakita ng pagmamahalan at pagtutulungan sa bawat isa. Dapat gampanin ng mga magkapatid na itaguyod ang magandang samahan at ugnayan sa pamilya. Ang ikaapat ay lolo at lola. Ang lolo at lola ay nagsisilbing gabay sa pamilya. Maaari silang ang nagiging tagapayo at tagapagbigay ng karunungan sa pamilya. Ang lolo at lola natin din ay nagpapatili ng tradisyon sa pamilya. May mga pagkakataon din na tumutulong sila sa pag-aalaga sa kanilang mga apo bilang suporta sa kanilang mga anak. Ang susunod na talakay natin ay ang mga gawain sa tahanan na kailangan gawin ng may kahusayan. Ang paggawa at pagtupad ng mga tungkulin sa pamilya ng may kalidad ay isang paraan upang magkaroon ng mas matagumpay at makabuluhan na buhay. Ito ay ang pagsasama ng pamilya. Sa mamagitan nito, na ituro rin sa mga bata ang pagkakaroon ng praktikal na karunungan o life skills na maaari nilang maging gabay habang sila ay lumalaki. So, mga buhatonon na to sa barino, dapat ito buhatonon o tarong. Ito yon number 1, malagang matutuhan ang tamang paraan sa pagluluto. So, importante po dapat makaibaw ta mo learn ng magluto, no? Dahil ito ay nabibigay ng kasiyahan at nagpapalakas ng matagalang kalusugan ng pamilya. Number 2, paglilinis ng bahay. Ang paglilinis ng bahay ay dapat matutuhan ng maayos dahil nagdudulot ito ng malinis na kapaligiran at nagpapalakas ng disiplina at kaayusan sa loob ng tahanan. Ang pagtulong sa mga kapatid, ito ay katulad ng paggawa ng takdang aralin. So, if na kay sister or brother na kailangan og help sa iyang studies, di ba? So, dapat i-help mo siya. Kasi, hindi lamang ito tungkol sa edukasyon, kundi pa rin sa samahan bilang pamilya. Ito ay isang paraan ng pagmahal at suporta sa pagitan ng magkapatid. So, number 4, pag-aalaga sa mga nakatatanda. Mahalaga ang matiyagang pagbigay ng aruga at pag-aalaga sa mga nakatatanda sa pamilya. Ito ay isang paraan na ipakita ng pagmamahal, ipakita natin na mahalaga sila at handa tayong magbigay ng oras at pansin sa kanila. So, kung makita mo tiguwa nga kanang like lolo ninyo or lola, dapat ato sila helpful, ato sila pimeto ilawag para maka-feel po sila nga naata permi, di ba? So, number 5, pagtulong sa komunidad. Mahalagang ituro sa pamilya ang kalagahan ng pagkikilahok sa mga gawain o proyekto sa komunidad. So, muna siya ang pag-help nato sa community nato, no? Like, ang paglimpyo nato sa atong outside, sa atong gawa sa mga dalan, paglabay sa tarong sa mga basura, muna siya. Bago natin simulan ang ating huling tatalakayin, tumayo tayo lahat para sa Energizer Dance. Okay? Tumayo tayo lahat. Arms up high, reach for the sky. Let's sing and move along to the silly, silly ram-sam song. Oh, ram-sam-sam, oh, ram-sam-sam, gooly, 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 ram-sam-sam. Oh, ram-sam-sam, oh, ram-sam-sam, gooly, 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 ram-sam-sam. Oh, Ravi, gooly, gooly,
Sam. Oh, Robbie, gooey, 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 Ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a Ram Sam master, you've got to go a little faster. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, gooey, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, gooey, 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 Ram Sam Sam. Oh, Robbie, gooey, 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 Ram Sam Sam. Oh, Robbie, gooey, 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 Ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a Ram Sam master, you got to go. Okay, magsiupo na tayo lahat at makinig sa huling tatalakayin. Ang huling tatalakayin natin ay ang mga paraan sa pagtutupad ng gawain o tungkulin sa pamilya na may kahusayan. Malaga ang pagganap ng bawat isa sa kanilang mga tungkulin sa pamilya. Everyone, basahin natin number 1. Magkaroon ng masusing pagplano ng mga gawain. So dito, maaaring ilista ng mga gawain at kung sinong may kailangang gumawa nito upang mabigyan ng paalala ang bawat isa sa pamilya. So number 2, maging mabuting halimbawa sa bawat isa. Ang mga kasapi sa pamilya ay dapat magpakita ng pagpahalaga sa kanilang mga tungkulin sa pamagitan ng pagiging matiyaga at masikap sa paggawa ng mga ito. So dapat no, di ta magbot-bot o mga bati no, di ta magngaway yung mga bata no, kay makasukat na sa itong mga papa, di ba? Tama? Tama. Number 3, isaisip na ang paggawa ng tungkulin ay paraan upang ikaw ay matuto. Ang mga ito ay nagsisilbing paghahanda sa hamon ng hinaharap, halimbawa ang makinig sa pamilya o gumagawa ng gawaing bahay. Tama? Tama. Number 4, magpakita ng malasakit sa pamilya. So, maaaring tulungan ang magulang o kapatid kung kinakailangan at kung nakita mo na sila ay nahihirapan. Kung makita kasi mo hang mama, papa magkasakit, oh brother, dapat abangan mo sila. Hatagan mo slag tambal, di ba? Para makita nila nga love na to sila o para ma-okay po sila, di ba? Okay? Gets? Gets. Sa huling numero, basahin natin. Magkaroon ng panahon na magsaya kasama ang pamilya. So, maaaring magmasyal o maglaro kasama sila. Ito yung nagpapasyal kayo sa labas nyo. Labas na kumakain kayo lahat sa bahay. Gets nyo ba ako? Gets? Gets. Pag sinabi kong oo, sabihin nyo gets. Pag sinabi kong gets, sabihin nyo oo. Gets? Gets? Oo? Okay. Maraming salamat sa lahat na nakinig sa akin ngayong araw. Thank you and bye-bye!